Kailan nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng India at China? Bagaman tila bago lang ito sa pandinig ng maraming tao, ang kwento ng kanilang sigalot ay malalim ang ugat, hinabi mula sa mga isyu ng teritoryo, kasaysayan ng kolonyalismo, at hindi magkatugmang mga ideolohiyang pampolitika. Sa paglipas ng mga dekada, ang relasyong ito ay naging isang kwento ng patuloy na tunggalian. Isang labanang nagsimula noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ngunit nag-iiwan ng marka hanggang sa kasalukuyan. Noong 1962, naganap ang unang malakihang bakbakan sa pagitan ng India at China na nakasentro sa pinag-aagawang teritoryo ng Aksai Chin. Ang lupaing ito ay isang malawak na disyerto sa gitna ng Himalayas na noon ay nasa ilalim ng kontrol ng British India. Pagdating ng kalayaan ng India noong 1947, nanatili itong isang mapagtatalunang hangganan, ngunit hindi ito agad nabigyan ng pansin. Ngunit nang simulan ng China ang kanilang infrastruktura sa lugar, isang mahalagang daan na nagdudugtong sa Tibet at Xinjiang, mabilis itong naging sentro ng tensyon. Sa likod ng sigalot na ito ay ang mahabang anino ng British colonial era. Ang mga British, na dating may kontrol sa malaking bahagi ng Timog Asya, ay nagtakda ng mga hangganan na madalas ay hindi malinaw at hindi na isasangguni sa mga lokal na pinuno. Isa na rito ang linya ng McMahon, isang hangganan na ipinataw noong 1914 na hindi tinanggap ng China. Kahit pa ang linya ng McMahon ay nasa hilaga ng Aksai Chin, ang kawalan ng malinaw na mga hangganan sa buong rehiyon ay nagbukas ng pinto sa alitan. Hindi rin nakatulong ang katotohanan na sa panahon ng kolonyalismo, maraming mga mapa at dokumento ang hindi consistent, na nagresulta sa magkasalungat na interpretasyon ng mga teritoryo. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang alitan, lalo na't patuloy na itinataguyod ng India ang kanilang karapatan sa Aksai Chin. Hindi lamang ito tungkol sa lupa. Ito ay tungkol din sa pambansang identidad. Sa mata ng mga lider ng India, ang pagtatanggol sa hangganan ay isang simbolo ng soberanya at pambansang dangal. Ang China naman, na kinokontrol ang Aksai Chin mula 1950s, ay pinananatili ang posisyon nito na ang rehiyon ay mahalaga sa kanilang komunikasyon at seguridad sa Tibet at Xinjiang. Ang kasaysayan at geografiya ay naghalo sa isang nakakabinging salpukan ng mga pananaw. Samantala, hindi lamang teritorial na issue ang nagpaigting ng tensyon. Sa kabila ng mga pangyayaring nagdulot ng sigalot noong 1962, lumitaw din ang mga makabagong elemento ng tunggalian. Ang Belt and Road Initiative, BRI, ng China, isang dambuhalang proyektong pang-imprastruktura na layong ikonekta ang Asia, Africa at Europe, ay isa ring malaking hadlang. Ang India, na tumanggi sa BRI mula pa noong simula, ay naniniwala na ang proyekto ay hindi lamang ekonomiko, kundi may bahid din ng hegemonya. Ang pagbubuo ng mga daanan at daungan sa mga kalapit bansa tulad ng Pakistan, Sri Lanka at Nepal ay tiningnan ng India bilang isang pagtatangkang palibutan ang kanilang teritoryo. Ang pagtanggi ng India sa BRI ay nagdagdag sa hindi pagkakaintindihan na sa kalaunan ay nagbigay daan sa mas malalim na pagkakahati. Bukod dito, ang magkaibang sistema ng gobyerno ng dalawang bansa ay nagbigay ng karagdagang layer sa kanilang tunggalian. Ang India, isang demokratikong bansa, ay may mas bukas at masining na pagtalakay ng mga pambansang issue. Ang China naman, sa ilalim ng pamumuno ng Communist Party, ay may mas kontrolado at sentralisadong uri ng pamahalaan. Ang mga desisyong pampolitika sa India ay madalas na nababalot ng diskusyon sa loob ng parliament at media, habang ang mga patakaran ng China ay kadalasang agarang na ipapatupad ng walang sagabal. Ang dalawang magkaibang istruktura ng gobyerno na ito ay nagdulot ng magkaibang pananaw sa diplomatikong relasyon, pamamahala sa teritoryo, at pandaigdigang papel na ginagampanan ng bawat bansa.
Pagdating ng 2020, ang tensyon sa pagitan ng India at China ay muling sumiklab. Sa rehiyon ng Ladakh, partikular sa Galwan Valley, nagkaroon ng engkwentrong nagresulta sa pagkasawi ng mga sundalo mula sa parehong panig. Hindi ginamitan ng mga baril ang sagupaan, mga bato, kahoy at kamay lamang. Ngunit ito'y mas nagpatibay sa lumalalang tensyon sa hangganan. Ang pagtaas ng tensyon sa Ladakh ay hindi lamang usapin ng armas. Ito ay isang salamin ng lumalalim na hindi pagkakaintindihan. Sa kabila ng mga negosasyon at diplomatic talks, nananatili ang tensyon sa lugar at nagpatuloy ang pagpapalakas ng militar sa magkabilang panig. Ang bawat hakbang na ginawa sa rehiyon ay isang hakbang din patungo sa mas mataas na panganib ng bukas na sagupaan. Sa huli, ang pinagmulan ng sigalot sa pagitan ng India at China ay hindi maaaring ituring na isang simpleng usapin lamang ng teritoryo. Ito ay isang komplikadong kwento ng kasaysayan, politika, ekonomiya, at pandaigdigang stratehiya. Sa bawat yugto ng alitan, mula noong 1962 hanggang sa mga engkwentro sa Ladakh, makikita ang paulit-ulit na temang hindi na itatakda ng malinaw ang mga hangganan at kung paano ang iba't ibang ideolohiya at mga estratehiyang geopolitikal ay nagpalalim sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Ang sigalot na ito ay hindi lamang salaysay ng nakaraan. Ito ay isa ring mahalagang aral para sa kinabukasan ng rehiyon. Ang mga dahilan sa likod ng patuloy na hidwaan sa pagitan ng India at China ay lubhang malawak at matagal nang nakaugat sa kasaysayan, politika, at mga stratehikong interes. Isa sa pinakamalaki at pinakakontrobersyal na issue ay ang territorial disputes na kasangkot ang Aksai Chin at Arunachal Pradesh. Ang dalawang teritoryong ito ay matagal nang pinag-agawan ng dalawang bansa. Para sa India, ang Aksai Chin ay bahagi ng rehiyon ng Ladakh, samantalang ang Arunachal Pradesh ay tinuturing nilang isang integral na bahagi ng kanilang hilagang silangan. Ngunit sa panig ng China, parehong teritoryo ang itinuturing nilang bahagi ng kanilang historikal na nasasakupan. Dahil dito, nagpatuloy ang alitan at ang bawat hakbang upang patatagin ang kontrol sa mga lugar na ito ay nagdudulot ng karagdagang tensyon. Bukod sa teritoryo, malaki rin ang naging epekto ng kanilang ekonomikal at militar na kompetisyon sa rehiyon. Sa nakalipas na mga dekada, parehong bansa ang naghangad na maging dominante sa Timog Asya at maging sa mas malawak na Indo-Pacific. Sa larangan ng ekonomiya, ang China ay patuloy na nagpapalawak ng impluwensya nito sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative at sa pagbubuo ng trade networks na layong ikonekta ang mga karatig bansa. Subalit ang India, na may ambisyong maging regional superpower, ay aktibong tumutol sa mga hakbang na ito ng China. Ang kanilang pagtanggi sa Belt and Road Initiative ay hindi lamang dahil sa hindi pagkakaunawaan sa teritoryo, kundi dahil na rin sa paniniwala ng India na ang China ay gumagamit ng proyektong ito upang palibutan sila ng mga kaalyado at maapektuhan ang kanilang ekonomikal at stratehikong interes. Ang isa pang pangunahing sanhi ng alitan ay ang tuloy-tuloy na pagtatayo ng infrastruktura ng China sa mga lugar na pinag-aagawan. Ang mga daan, tulay, at iba pang pasilidad na itinayo ng China ay nagdulot ng mas malalim na hidwaan, lalo na't tiningnan ito ng India bilang isang forma ng de facto territorial occupation. Habang ipinapakita ng China na ang mga proyektong ito ay para sa transportasyon at pagpapabuti ng connectivity. Para sa India, ito'y malinaw na hakbang upang patatagin ang kontrol ng China sa disputed territories. Sa paglipas ng panahon, ang bawat bagong kalsada o base na itinayo ay nagdulot ng mga diplomatic protest at nagpalakas sa military presence ng India sa hangganan. Ito rin ang nagudyok sa India na paigtingin ang kanilang military presence sa northern borders.
Sa pag-usbong ng tensyon, naglagay ang India ng mas maraming tropa, kagamitan, at teknolohiyang pangdepensa sa rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay layuning ipakita na handa silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo, lalo na sa harap ng lumalaking presensya ng Chinese military. Sa kabilang banda, ang pagtaas ng military presence ng India ay tiningnan naman ng China bilang isang banta sa kanilang seguridad, na nagdulot ng higit pang alitan at engkwentro sa pagitan ng dalawang panig. Sa ganitong paraan, ang dalawang bansa ay tila nasa isang walang katapusang cycle ng escalation, kung saan ang bawat aksyon ng isa ay nagiging dahilan ng kontra-aksyon mula sa kabila. Maliban pa sa teritorial at militar na usapin, ang mga patakarang international at diplomatic engagements ay naging sanhi rin ng hidwaan. Ang India, na aktibong nagtatangkang limitahan ng impluwensya ng China sa mga global organizations, ay madalas na nagiging balakid sa mga hakbangin ng Beijing. Halimbawa, sa mga international platforms tulad ng United Nations at iba pang regional summits, kadalasang pinipigil ng India ang mga proposal o initiatives ng China na maaaring magpalakas ng kanilang geopolitical standing. Ang ganitong klaseng diplomatic maneuver ay itinuturing ng China bilang isang deliberate na hadlang sa kanilang pandaigdigang ambisyon, na lalong nagpapalalim sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa makatuwid, ang mga sanhi ng sigalot ay hindi lamang ukol sa lupa, kundi pati na rin sa ekonomiya, militar at pandaigdigang relasyon. Ang patuloy na pagtatagisan sa territorial claims, ang kompetisyon sa rehiyonal na pamumuno, ang pagtatayo ng infrastruktura sa disputed territories, at ang diplomatic na hidwaan sa mga international forums ay lahat nagtutulak sa hindi natatapos na alitan. Sa bawat hakbang ng isa ay may sagot ang kabila, at sa ganitong paraan, hindi lamang sila magkaaway sa papel, kundi mga aktwal na karibal na ang sigalot ay tumatagos sa maraming aspeto ng kanilang relasyon. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang ugnayan sa pagitan ng India at Pilipinas, na sinasalamin ng kanilang kasaysayan, ng kalakalan at pagbabahagi ng kultura. Ang dalawang bansa ay may matagal ng koneksyon, pinalalakas ng kalapitang geograpikal, at mga sinaunang palitan ng produkto tulad ng pampalasa, seda, at ginto. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga mananakop sa Timog Silangang Asya, ang mga mangangalakal mula sa India ay aktibong nakikipagkalakalan sa mga isla ng Pilipinas. Nagdadala ng kanilang mga kalakal at impluwensyang kultural na tumutulong sa pagbubuo ng panlipunang istruktura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Bukod dito, ang mga elementong Indian tulad ng wika, pananampalataya at sining ay makikita sa mga sinaunang tradisyon ng mga Pilipino, na patunay sa malapit na ugnayan ng dalawang kultura. Sa kasalukuyan, mas lumalim ang relasyon ng India at Pilipinas, lalo na pagdating sa kanilang parehong paninindigan laban sa mga expansionist policies ng China. Ang pagkakaroon ng mga territorial na alitan ng Pilipinas sa South China Sea ay nagbigay daan sa mas malapit na kooperasyon sa pagitan nito at ng India, na tumutol din sa mga paggalaw ng China sa rehiyon ng Indian Ocean. Sa kabila ng magkaibang konteksto, pareho nilang nararamdaman ang pangangailangan na ipagtanggol ang kanilang mga soberanya at isulong ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Ang pagiging handa ng India na tumulong sa Pilipinas, lalo na sa aspeto ng pagsasanay at pagpapalakas ng depensa, ay nagpapakita ng kanilang malakas na ugnayan na nakabatay hindi lamang sa ekonomiya kundi pati na rin sa kaligtasan at seguridad. Kasama ng malapit na paninindigan, malaki rin ang naitutulong ng kanilang kooperasyon sa intelligence sharing at defense partnerships. Ang India, na may malalim na karanasan sa paglaban sa terrorism at pagtaguyod ng border security,
ay nagbahagi ng kanilang kaalaman sa Pilipinas na humaharap din sa mga banta mula sa mga grupo ng terorista at rebeldeng armadong organisasyon. Sa pamamagitan ng intelligence exchanges, joint training exercises, at pagbabahagi ng teknolohiya, parehong natututo ang dalawang bansa mula sa isa't isa at nakakabuo ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang depensa laban sa common threats. Ang ganitong uri ng pakikipagtulungan ay hindi lamang nagpoprotekta sa kanilang mga teritoryo, kundi naglalatag din ng basehan para sa mas malawak na seguridad sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa larangan ng ekonomiya, makikita rin ang pagsisikap ng India at Pilipinas na palakasin ang kanilang kooperasyon sa loob ng ASEAN. Bagaman hindi miyembro ng ASEAN ang India, aktibo ito sa mga dialogo at multilateral engagements ng samahan. At nakikita nito ang Pilipinas bilang isang mahalagang partner. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagtaas sa kalakalan ng dalawang bansa, lalo na sa mga produktong teknolohikal, medisina, at agrikultura. Ang mga programang pangkaunlaran na isinusulong ng India sa rehiyon, tulad ng pagbibigay ng mga scholarship, technical training, at mga oportunidad sa negosyo, ay nagbibigay ng benepisyo sa Pilipinas, habang nakakatulong din ito sa pagpapalawak ng presensya ng India sa Timog Silangang Asya. Sa pamamagitan ng ASEAN, mas lumawak ang saklaw ng kooperasyon at napatibay ang kanilang ugnayan hindi lamang sa bilateral level, kundi pati sa multilateral na larangan. Bukod sa ASEAN, ang pagiging bahagi ng India sa Quad Alliance ay may malaking implikasyon din sa relasyon nito sa Pilipinas. Bagamat hindi kasapi ang Pilipinas sa Quad, nakikita nito ang alyansa bilang isang mahalagang sandigan para balansehin ang kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang Quad, na binubuo ng India, Japan, Australia at Estados Unidos, ay nakatuon sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at seguridad ng rehiyon. Sa ganitong konteksto, ang Pilipinas ay tumatanggap ng hindi direktang benepisyo mula sa paglahok ng India sa alyansa. Ang mga inisyatibo ng Quad, tulad ng Joint Naval Exercises at Disaster Response Programs, ay nagbibigay ng mas malawak na kaligtasan at katatagan sa rehiyon. Dagdag pa rito, ang mas malapit na relasyon ng India sa Pilipinas ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas maayos na koordinasyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa maritime security at ekonomikal na paglago. Sa kabuuan, ang ugnayan ng India at Pilipinas ay nagkaugat sa kasaysayan at patuloy na pinalalakas ng mga kontemporaryong issue tulad ng pagtutol sa ekspansyonismo ng China, pagpapalawak ng defense partnerships, at pagpapalalim ng ekonomikal na kooperasyon sa ASEAN. Ang kanilang relasyon ay nagsisilbing modelo ng isang matibay na pagkakaalyado na nakabatay sa mutual na interes at pangarap para sa mas matatag at mas ligtas na rehiyon. Habang tumitindi ang hamon sa rehiyon, nananatiling mahalaga ang papel ng dalawang bansa sa pagbuo ng isang balanseng kapangyarihan na makikinabang hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa buong Timog Silangang Asya. Sa gitna ng patuloy na hidwaan ng India at China, masusing binabantayan ng mga detalye ng kanilang digmaan, lalo na't ito ay nagaganap sa isa sa mga pinakadelikado at pinakamataas na lugar sa mundo, ang Himalayas. Ang Galwan Valley, isang bahagi ng Ladakh, ay naging episentro ng madugong engkwentro noong Hunyo 2020. Sa kabila ng hindi paggamit ng mga armas na debaril, ang sagupaan na kinasangkutan ng mga bato, kahoy at palakol ay nagdulot ng higit 40 pagkasawi mula sa magkabilang panig. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tensyon sa mga border regions. Sa katunayan, sa buong haba ng Himalayas mula sa Aksai Chin hanggang Arunachal Pradesh, paulit-ulit na nagaganap ang mga military skirmishes na nagdadala ng matinding pressure sa mga diplomatiko
at nagdadala ng hamon sa kanilang respective militar. Ang mga labanan sa mga lugar na ito ay hindi lamang issue ng mga sundalo sa harapan. Malaki ang papel ng makabagong teknolohiya sa paghubog ng estratehiya ng parehong panig. Ang India, na matagal nang umaasa sa imported weapons, ay unti-unting nagtatayo ng kanilang sariling homegrown defense systems. Ang mga indigenous missile systems, radar technologies, at satellite capabilities ng India ay nagbigay sa kanila ng mas matibay na depensa laban sa kanilang mas malaking kapitbahay. Sa kabilang banda, ang China ay kilala rin sa mabilis na modernisasyon ng kanilang militar. Ang kanilang malalaking investment sa artificial intelligence, drone technology, at cybersecurity ay nagpalawak ng kanilang kakayahan sa larangan ng non-traditional warfare. Sa bawat pag-unlad ng teknolohiya, nagiging mas komplikado ang hidwaan. Isang labanan hindi lamang sa kalupaan, kundi pati sa himpapawid at cyberspace. Habang unti-unting itinatayo ng India ang kanilang defense capabilities, nananatiling mahalaga ang suporta ng United States sa pagpapalakas ng kanilang posisyon. Ang relasyon ng India sa US, na lalo pang tumibay nitong mga nakaraang taon, ay nagbigay ng bagong dimensyon sa tunggalian nito laban sa China. Sa pamamagitan ng mga kasunduan sa intelligence sharing, joint military exercises, at pagbili ng mga advanced defense systems, mas lumakas ang posisyon ng India sa rehiyon. Bukod dito, ang alyansang ito ay nagbukas ng oportunidad para sa mas malapit na relasyon ng India sa iba pang karatig bansa tulad ng Japan at Australia. Ang suporta ng US, hindi lamang sa aspeto ng militar, kundi pati na rin sa ekonomiya, ay nagbigay ng kumpiyansa sa India na manatiling matatag sa kanilang paninindigan laban sa anumang expansionist moves ng China. Ang impluwensya ng US sa rehiyon, gayunpaman, ay tinitingnan ng China bilang isang banta sa kanilang pangmatagalang layunin na maging dominanteng kapangyarihan sa Asia. Ang China, na dati ay umaasa na maitatag ang kanilang hegemonya nang walang masyadong pagsubok, ngayon ay nahaharap sa isang malakas na India na may suporta ng kanluran. Sa kanilang pananaw, ang India ay mabilis na nagiging kapantay sa parehong ekonomiya at militar. Sa ekonomikal na aspeto, ang India ay isa sa pinakamabilis na lumalaking ekonomiya sa mundo, at ang kanilang digital innovation, pag-unlad sa renewable energy, at pagsusumikap na maging self-reliant ay nagbigay sa kanila ng kalamangan sa ilang aspeto. Sa militar naman, bagaman hindi pa naaabot ng India ang antas ng lakas ng China, ang kanilang mga bagong defense initiatives at strategic partnerships ay naglalapit sa kanila sa parehong antas. Ang pananaw ng China ay nagmumula sa pagkakabahala na ang India ay maaaring maging pangunahing balakid sa kanilang mga plano sa rehiyon. Habang sinusubukan ng Beijing na palawakin ang kanilang impluwensya sa Indian Ocean, Timog Silangang Asya, at iba pang bahagi ng mundo, ang India ay patuloy na humaharang sa bawat hakbang ng China. Ang ganitong sitwasyon ay naglalagay ng matinding pressure sa dalawang bansa na magpatuloy sa diplomatikong usapan. Subalit sa bawat diplomatic meeting, nananatili ang mga tensyon dahil sa kawalan ng tiwala sa bawat panig. Ang bawat hakbang ng India ay tinitingnan ng China bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng kanluran upang pigilan ang kanilang pag-angat. Samantalang ang bawat kilos ng China ay tinuturing naman ng India bilang banta sa kanilang seguridad at soberanya. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mahirap hanapin ang isang tunay na solusyon. Ang mga detalye ng digmaan at pananaw ng bawat panig ay nagbubunyag ng isang masalimuot na larawan ng geopolitika. Sa bawat paglipas ng taon, mas nagiging malinaw na ang hidwaan ng India at China ay hindi lamang tungkol sa lupa. Ito ay isang labanan ng ideolohiya, teknolohiya, ekonomiya, at pandaigdigang impluwensya. Habang patuloy ang mga engkwentro at diplomatikong diskusyon, nananatili ang isang mahalagang tanong.
kailan magkakaroon ng matatag na kapayapaan sa rehiyon.